Marimar's point of view. Hinawakan ko ang seradura ng pinto at napakunot noo nung malaman ko na bukas pala ang kwarto ng binata. Naisipan ko na lang ang pumasok ron. Nang makapasok ako sa loob ng kwarto ni Marcus, ay agad kong inilibot ang aking paningin sa kabuuan ng kwarto nito para hanapin ito. Nakarinig ako ng mga lagaslas ng tubig mula sa banyo. Kaya inilapag ko muna sa naroong lamesa ang dala kong heart cookies na ginawa ko para dito. Napangiti ako dahil sigurado akong magugustuhan nito yun. Naglakad ako palapit sa may banyo. Bahagya pa akong natigilan nang saktong bumukas ang pinto nun at lumabas mula ron si Marcus na bagong ligo. Natigilan din si Marcus sa pagpupunas ng tuwalya sa basa nitong buhok. Napalunuklaway pa ako nung mapansin ko na nakatapis lang ito ngayon ng tuwalya. Nahuli ko pang napangiti ang binata na lalong nagpatulala sa akin dahil naging mas gwapo ito sa aking paningin. Bumaling si Marcus sa lamesa na nasa gilid ng kama nito. "Did you make that for me?" Tanong nito sa akin na ipinagpatuloy na ulit ang pagpupunas sa basa nitong buhok na para bang wala ako sa harapan nito. Tumangu-tango naman ako dahil alam ko naman na yung heart cookies ang tinutukoy nito. Hindi ka na ba galit sa akin, sir?" Tanong ko naman dito habang nakatingala at nakatingin sa mga mata nito. Bumilis bigla ang tibok ng puso ko nung sumilay ang maganda nitong ngiti. Pakiramdam ko ay lalo akong nahuhulog dito. Natawa ng mahina si Marcus bago nito bahagyang ginulo ang buhok ko. "You're still my innocent girl." Wika naman nito at bigla ako niyakap ng mahigpit. Bahagya akong nailang dahil sa ayos nito. Naramdaman ko pa ang paghalik nito sa ulo ko. "You make me fall for you every day, Marimar." Bulong pa nito sa akin na ikinangiti ko. Yumakap din ako dito pabilik. "My boyfriend and his maid. What a perfect scene! Congratulations!" Pukaw bigla sa amin ng isang boses mula sa may pintuan. Napabitaw kami bigla ni Marcus sa isa't isa at sabay na napalingon sa may pintuan. Sa tingin ko ay sabay rin kaming napakunot noon nang makita namin kung sino ang naroon. "What are you doing here, Amy?" Pinagmasdan ako ni Amy habang nagtitimpla ng juice para dito. Napapansin ko rin na kanina pa masama ang tingin nito sa akin na para bang gustong-gusto ako nitong saktan. Binaliwala ko na lang yun at ipinagpatuloy ang aking ginagawa. Lihim din ako nagdadasal na sana bumaba na ng kwarto nito si Marcus para mapaalis na nito ang ex-girlfriend nito. Kainis? Bakit pa kasi ang tagal magbihis ni Sir? "You really got him. How come? Did you flirt with him? Did you give yourself?" Basag ni Amy sa katahimikan. Tumawa pa ito ng nakakainsulto. Nakaramdam ako ng inis dahil sa paraan ng pagkakatanong nito sa akin. Inilapag ko ang tinimpla kong juice sa harapan nito. "Eto na juice mo. Pakidagdagan na lang ng sugar para mawala ang bitterness." Hindi ko napigilan ang magtaray dahil hindi ko na kaya tiisin ang masama nitong ugali. Nakaramdam pa ako ng insulto nang tumawa ito. "And you have the guts to talk back to me?" Galit na wika nito sa akin. Hindi ko na lang ito pinansin dahil hanggat maaari, ayokong sumali sa anumang problema ng babaeng to. "Do you really think that Marcus loves you?" Tanong pa nito. Napakunot noon naman ako. Ano ba gusto nitong palabasin? "Oo," sagot ko naman dito na sinalubong pa ang tingin nito. Umirap ito bago tiningnan ang kabuuan ko. "No wonder. Maybe he likes you because you are beautiful and sophisticated. Wala ngang makakahula na isa ka lang namang hamak na maid." Wika nito na labis na nakainsulto sa akin. Sinamaan ko ito ng tingin pero natawa lang ito. "What if you're not beautiful? Sa tingin mo ba magugustuhan ka ni Marcus? Ganda lang naman kasi ang meron ka. Wala ka nito." Dagdag pa nito na itinuro ang ulo. Napakunot noon naman ako. "Meron din ako niyan." Sagot ko naman dito na itinuro rin ang aking ulo. Natawa naman ito ng malakas. "I mean, wala kang alam at wala kang utak." May diin sa tinig na paglilinaw nito. Ako naman ang natawa ng mahina.
Lahat naman ng tao may utak, diba? Sagot ko naman dito. Mukhang nainis na ito sa akin dahil sinamaan na ako nito ng tingin. Are you insulting me? You are really uneducated. You know nothing. Inis na wika nito. Napangiti naman ako dahil nagagawa ko itong inisin. If being educated means to be worse like you, then I'd rather choose to be uneducated. Sagot ko naman dito na ikinamaang nito. Tumawa ito ng pilit para pakalmahin ng sarili. Ha! You really changed. But you are still useless for Marcus. Wika nito na binagyan pa ako ng isang mahiwagang ngiti. Babe, pukaw sa amin ng isang boses mula sa pintuan ng kusina. Napatingin kami ni Amy kay Marcus na siyang nagsalita. Napakunot noo pa ito bago lumapit sa akin. What's going on? Tanong pa nito habang nagpalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Amy. I have to go. Biglang paalam ni Amy na nagsimula ng tumayo. Nakaramdam pa ako ng inis nung lumapit ito kay Marcus at idinikit ang katawan sa boyfriend ko habang nakatingin sa akin na parabang iniinis talaga ako. Ngumiti ito bago inilapit ang bibig sa may tenga ni Marcus. Let's settle things, Marcus. Wika pa nito bago tuluyang lumayo at maglakad palabas ng kusina. Tiningnan ko naman ng masama si Marcus nung mawala na sa paningin namin si Amy. Napapabuntong hininga ko habang nakatingin sa salamin at iniisip ang mga sinabi ni Amy 3 araw na ang nakalilipas. Hindi ko alam kung bakit sobrang naaapektuhan pa rin ako sa mga sinabi nito. Sinimulan ko rin alisin ang makeup at lipstick na nasa mukha ko. Napangiwi ako nang makita ko ang maputla kong mukha sa salamin. Nagsuot din ako ng simpleng damit at may kahabaang palda. Nang matapos na ako sa aking ginagawa ay naisipan ko lang lumabas ng aking kwarto para puntahan si Marcus sa kusina. Sa nakalipas na 3 araw ay halos hindi kami nakakapag-usap ng maayos ni Marcus dahil naging busy ito sa trabaho habang ako naman ay sa pag-aaral. Nang makarating ako sa kusina ay naabutan ko pang nasa harapan ng kalan si Marcus at okupado sa kung anumang niluluto nito. Napangiti na lang ako at natuon na lang ang aking pansin sa ibabaw ng lamesa. Namangha ako dahil sa ayos nun ngayon na may kandila sa gitna at may bungkus pa ng bulaklak sa ibabaw. What's this? Reaksyon ni Marcus na ikinatingin ko dito. Muntik pa akong matawa dahil hawak-hawak nito ngayon ang sunog na karne habang nakakunot ang noo. Ako na lang magluluto, Sir Marcus. Agaw pansin ko sa binata. Nagulat pa to nang mapansin nito na nasa harapan na pala ako nito. Kanina ka pa ba dyan? Tanong pa nito. Ngumiti ako bago nagsimulang lumapit dito. Medyo sir, sagot ko naman dito. Dahilan para mapakamot ito sa batok. Natawa naman ako ng mahina dahil nagmukha itong isang batang nahihiya. Ako na bahala dito sir. Dagdag ko pa na inagaw na dito ang thong na hawak nito. Sa tingin ko, kailangan ko magpaturong magluto sa'yo. Or I should enroll in a cooking school. I wanna cook for you. Wika ni Marcus bago ko naramdaman ang pagyakap nito sa akin mula sa aking likuran. Napatingin pa ako sa mga bisig nito na nakayakap sa aking bewang. Lihim ako napangiti habang sinisimulan na ang pagluluto ng pork chop. Ako na lang ang magtuturo sa'yo, sir. Wika ko naman dito. Naramdaman ko pa ang baba nito sa balikat ko. Then let me see. Wika naman nito na lalong humigpit ang pagkakayakap sa akin. Hinayaan ko na lang ito at ipinagpatuloy na lang ang pagluluto. You look different. Bulong pa nito sa may tenga ko na naghatid ng kakaibang pakiramdam sa akin. Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking pisngi kaya hindi ko napigilan ang mapalunok. Huh? You look more prettier than before. Sagot naman nito na ikinangiti ko. Natutuwa ako dahil nagagandahan pa rin ang binata sa akin kahit wala akong suot na makeup at lipstick. Talaga? Hindi ba ako pangit kapag wala akong makeup at lipstick? Paninigurado ko pa dito. As I told you, you become more beautiful, love. Sagot nito. Tapos na ako sa pagluluto kaya naman umikot ako para humarap dito. Hindi pa rin ito inaalis ang mga bisig nito sa bewang ko. Bumilis ang tibok ng puso ko nung magkasalubong ang mga mata namin. Nagpakawala pa ako ng isang malalim na hininga. Bakit mo nga pala ako nagustuhan, Marcus? Nagustuhan mo ba ako dahil sa maganda ko?
Tanong ko na lalong ikinatitig nito sa akin. Nagulat pa ako nung bigla na lang nitong pinitik ng mahina ang aking noo at tumawa. Are you really that confident, woman? Is that the result of complimenting you? Natatawa na tanong pa nito sa akin na ikinasimangot ko. Sinamaan ko pa ito ng tingin, dahilan para mapatigil ito sa pagtawa. Seryoso ako, sir. Wika ako pa dito. Naging seryoso din naman ito bago ginulo ang aking buhok. Nagpakawala pa ito ng isang malalim na hininga bago ngumiti sa akin. Don't think too much, babe. Panimula nito na hinaplos pa ang aking pisngi. Hinintay ko naman ang iba pa nitong sasabihin. I'll be honest with you. Yes, I'm attracted to your beauty because you are indeed beautiful. Maybe that is one of the reasons why I started liking you, but that is not enough reason for me to fall hard. I fell for you not because of your appearance, but because of your innocence, sense of humor, and kindness. I love you because you are kind-hearted, Marimar. Wika ni Marcos sa madamdaming tinig, kaya naman hindi ko napigilan ng maluha. Napangiti naman ito bago pinunasan ng luha ko gamit ang daliri nito. Hindi ko na napigilan ng yakapin ito ng mahigpit. My crybaby. Natatawa na wika pa nito bago ako niyakap pabalik at hinalikan sa ulo. I have to give you something, babe. Dagdag nito bago bumitaw sa akin. Hinayaan ko naman ito at sinundan na lang ang tingin. Lumapit ito sa lamesa para kunin ang isang bungkos ng bulaklak na nasa ibabaw nun at dalawang paper bag na ngayon ko lang nakita. Inabot nito ang mga iyon sa akin na agad ko namang kinuha habang hindi mawala ang ngiti sa labi. Bakit may paganito, sir? Hindi makapaniwala na tanong ko dito. Ngumiti ito sa akin. Pambawi sa 3 araw na pagiging busy ko sa trabaho. Sagot nito na lalo kong ikinangiti. Hindi ko napigilan na silipin ang laman ng mga paper bag. At mula sa loob ng mga yon ay nakita ko ang cellphone at mga libro. Napatingin ako kay Marcos na parang nagtatanong. Bumili ko ng cellphone para hindi ka nalihim na gumagamit ng cellphone ko para tawagan ng pinsan ko. You can call him anytime. Dagdag nito, kahit nahihimigan ko sa boses nito ang selos ng tawagan ko ang pinsan nitong si Rafael. Natawa ako ng mahina dahil doon. Pakiramdam ko ay lalo akong nahuhulog sa binata dahil sa sobrang tiwala na ibinibigay nito sa akin. Bumili na rin ako ng libro para may mabasa ka kapag busy ako sa trabaho at para hindi ko na ito pinatapos sa mga sinasabi nito dahil mabilis ko itong hinalikan sa labi. I love you, Marcus. Agad na wika ko matapos ko itong halikan. Natigilan pa ito sa ginawa ko pero agad din naman itong nakabawi. You always surprise me, woman. Natatawa na wika ni Marcus. Nagulat ako nung bigla nitong kinuha ang bulaklak sa kamay ko para ipatong muna yon sa lamesa. Napaatras ako nang mapansin ko na may kakaiba sa mga tingin nito sa akin hanggang sa mapasandal ang likod ko sa refrigerator at makulong ako sa mga bisig nito. Sinimulan din itong haplusin ang pisngi ko. Nang mapatingin kaming pareho ni Marcus sa labi ng isa't isa, ay sabay pa kaming napalunok. Hindi ko na napigilan ang mapapikit nang mapansin ko na unti-unting bumababa ang mukha nito sa mukha ko. Dumoble ang bilis ng tibok ng puso ko nung maramdaman ko na malapit na muling maglapat ang mga labi namin. Oops! I'm sorry for interrupting. Pukaw ng isang boses dahilan para mapamulat ako. I hate you, Rafael! Reaksyon ni Marcus na agad na napalayo sa akin. Agad ko namang napansin si Rafael na ngayon ay natatawa. Naramdaman ko bigla ang pamumula ng aking pisngi, lalo na nang makita ko ang dalawang kasamang babae ni Rafael. Mavic? Kay? Anong ginagawa niyo dito? Gulat na tanong ko sa dalawa kong kaibigan mula sa probinsya. Halata sa mga itsura nito ngayon na nagulat din ang mga ito sa naabutan. Sino naman niya kasama niyo? Tanong ko pa nang lumabas sa likuran ng mga ito ang isang lalaki na ngayon ay nakangiti sa akin.